ko lang kayo ng idea mga kagri. So dito natin i-enjikan banda. Dito. Gibit krana nay. Ha? Karon si mana hoybes ang purga. Hello, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers. For today's vlog mga ka-agri is andito pala tayo ngayon sa Tugusanan, Barangay Untaga. Dahil si nanay is titingnan muna natin bago tayo mag ano ng nararapat na gamot nating ibibigay mga kagri, mga farmers. Ayun, mag vlog tayo. Then ano pa kasi yun mga 1 month old yung edad ng kalabaw. So tingnan natin kung ano yung posible nating solusyon kung bakit daw hindi masigla yung kalabaw, malamya. So ewan ko lang kung may parasite ba yon, bulate, or sadyang ano lang, mahina lang talaga yung resistensya ng kalabaw na yun mga kagri, mga farmers. So mga kagri, mga farmers, andito na tayo sa bahay ni Nanay Sibia. Dahil ano, yung kalabaw niya ituturo niya, and then tingnan natin kung ano yung mga pwede nating gawin sa kalabaw. Haman. Unsa man lagi sana? Unsa man lagi sa? Purgahan imo nay. Haman. Mungari pa ko pero mubalik pa ko unsa. Or ugma ba? So ito mga kagri, mga ka-farmers. Ay. So kanay man Kanang ipapurga na ha. So ito mga ka-agri, ito yung pupurgahin natin na kalabaw. Pila na ni ka kuan? Pila na ni ka tuig? Parang kuan. Parang ronsin ko mo. Parang tuig nga. Cinco sa pokoknya ini kartun ya purga pakwa purga kuno. Okay, naman pa rin hasan. So ito mga kagri, papunta na kami sa kalabaw ni Nanay Sibia. So kani, mo ni. Manigluan. Awa man nilagload ka. Ha? Awa man nilagload ka. Kanang natiha? Paniwang lagi. Mo na pagkuan. Gibitek rana nay. Ha? Gibitek. Wala gini, wala makagawas ng bitok siguro. Wa pa mo karon sa pamanagi kuan. Si mana pag karon si mana hoybes ang purga. Awa pa na di pa na may bawaan. Inject ka nila ni kanang isa lang yung purga kanang vitamin. Kasi gawas ng bitok ko nga kay sa unang nati arang gato kay grabe na rin yung bitok.
purga na, di naman hinog kabakod. Be. Di naman hinog siya kabakod. Ano naman eh. Naalagi dadto pila mga daghan kag mga baka na ni, baka kabaw. Dadto ila sa kanisyo pa no. Umana, ang managkakanisyo ko no. Purga na ko. Ah, managi ka. Purga na ko no ni Nick. Umana ko no purga ha. Ano yun? Mo ari nay. Kahoy. Butang ka na. Ano nang bina? Laga na na. Dada na. So yun mga ka-agri, mga ka-farmers. Kalabaw yun, no? Medyo ano nga siya, hindi siya maliksi. So kinakailangan nating bigyan natin ng antibiotic para bumalik yung sigla ng ano ng anak ng kalabaw ni nanay. Pabalik tayo mamaya dahil hindi wala tayong dalang antibiotic ngayon. So mamayang hapon is babalikan natin, i-injecthan natin yung antibiotic. Tingnan natin kung ano yung resulta. So yun mga ka-agri is hindi na tayo magbibigay ng deworming sa anak is kasi daw napurga na. So ang kinabalaka lang ni nanay is yung ano, matamlay, malamya yung kalabaw, anak ng kalabaw. So tiningnan ko naman yung muto, sobrang pula yung mata mga ka-agri, yung dito banda, yung pula. Ano, hindi parang nilagnat or naikuan, naisaos jahang gibati na isang anak ako nang kuana. Na nagibati ng anak. Parang ano. So para safety, bigyan na lang natin ng antibiotic mga ka-agri, mga ka-farmers. Mamaya-mayang hapon siguro babalik ako dito. So hello mga ka-agri, balikan natin yung kalabaw ni Nanay Sibya. Dahil sa tingin ko is dalawang factor lang yung nakikita kong dahilan doon mga ka-agri. Unang-una is baka nilagnat yung anak ng kalabaw kaya siya matamlay mga ka-agri. Then pangalawa, based sa mga sinasabi ng mga kapitbahay niya mga ka-agri is nag-spray ng herbicide yung tabi ng mga pastulan ni nanay. So baka inom yung anak ng kalabaw na may spray ng herbicide kaya natin matukoy kasakit din yung hayop kapag makakain ng mga na-sprayhan na damo ng pamatay damo mga ka-agri. So ngayon is baka nilagnat, depende rin kasi tatanungin din natin si nanay. So nagdala na lang tayo ng Sustalin LA mga ka-agri. Ito yung gamitin natin dahil bumili pa tayo sa Agribit dahil wala tayong stock ngayon ng Sustalin LA. Antibiotic to siya mga ka-agri na i-inject natin intramuscular sa kalabaw. So ang kalabaw is nasa I think nasa 30 kg. So bibigyan natin ng 2.5 ml kasi yung ratio kasi nito is 10 ml 10 kg per 1 ml. So sa tingin ko naman is hindi naman din to aabot sa 30 kg or more or less 30 kg. So bibigyan na lang natin ng 2.5 ml mga ka-agri. Ito yung antibiotic na to mga ka-agri is long acting antibiotic to. 3 days. Titingnan natin yung 3 days kung okay na yung sitwasyon ng kalabaw, anak ng kalabaw, is hindi na natin bibigyan ulit. Pero pag hindi pa siya okay, hindi pa siya totally recover, so magbibigay tayo ulit ng antibiotic. So ngayon is sa tingin ko naman parang nilagnat din kasi yun mga ka-agri. Parang nilagnat talaga siya mga ka-agri kasi
Yung mata, nakikitingnan ko kanina, is pulang-pula din, medyo mainit yung katawan niya mga ka-agri. So, ito yung bibigay natin na gamot sa kalabaw na sa tingin ko na may lagnat mga ka-agri. So, ito na mga ka-agri, ready na tayo sa pag-inject ng kalabaw. Yun yung anak ng kalabaw ang i-inject natin ng 2.5 Sustaline LA mga ka-agri. So ngayon is baka hindi kayo makikita kung paano mag-inject. So bigyan ko lang kayo ng idea mga ka-agri. So dito natin i-injectan banda dito. Dahil dito yung malaman, di tatama sa buto. And then siguro na kailangan tayo ng isang tutulong sa atin para ano natin to kasi hindi sanay yung kalabaw na to na hawakan dahil nga nasa free range siya, nakawala lang. So yun, maghihintay lang tayo ng kasama and then mag-start na tayo sa pag-inject mga ka-agri. I don't think so kung mapakita pa natin yung pag-inject, basta yun yung pinaka-thought natin na mag-inject ng Sustaline LA dahil nga sa tingin ko naman is may lagnat yung kalabaw na to. Ayun o, nasa likod. Kinakailangan nating injectan nga ng antibiotic yung kalabaw na to.